Hello, ayun. Why do I feel like, shadow zoom in? Ayun. Anyway, mukhang dark yung bahay namin, pero hapon pa lang. Because I got new curtains. Wait, pakita ko. Ayun, pinalitan ko yung curtains namin kasi it's springtime nga. Pero yung nabili ko is too sheer. As you can see, kita yung labas ng bahay. Pero pag tumayo ka sa labas ng bahay namin, hindi naman masyadong kita yung sa loob. Not unless yung nakatayo ka dyan sa patio namin mismo. Pero ayun nga, it's too sheer for my liking. Tapos, medyo ibang shade ng brown yung nakuha ko. I want to change it. Pero what do you guys think? Parang gusto ko kasi ng cozy, warm feeling dito sa bahay. Ganon. Ayoko na masyadong ma-aesthetic. Basta gusto ko lang ng cozy feels. Kaya parang gusto ko ng medyo brown yung curtains. Pero ayun nga, too sheer. Dapat light filtering lang. So I'm thinking of putting this. Ito yung old curtains namin. Pero blackout kasi to eh. Ayan, yung mga ganitong shade lang sana. Medyo cream tan lang. Pero ewan ko, I might get a new one na lang. So anyway, yung napakita ko din sa previous clip ko na binili kong book from Walmart. Ayun nga, counterfeit pala siya. So I returned it and then I got the original one. So ito na siya. Ito talaga yung original. So kung mako-compare natin yung itsura nung una ko nakuha to this. So halatang halata mo talaga na counterfeit yung una. Ito parang tela yung cover niya eh. But anyway, ayun, kumuha na ako ng new book and then I got another one. So I've been getting a lot of books for my birthday. But anyway, and yun nga yung curtains namin. Gusto ko sanang palitan na more on spring feeling, ganun. Pero sablay. Anyway, baka mayroong magaling sa inyo ng mga interior decorations, gano'n. Suggest naman kayo kung ano sa tingin nyo yung magandang curtains na ipalit ko for our living room. Ano nangyari ba? Ano nangyari ba? I'm not too sure. Hindi ako sure. Ewan ko, ano ba yan? Kurtina na lang, hindi pa ako makapag-desisyon. Bibili na lang talaga ako ng another set. Pero, ganyan na muna for now. Ako lang naman makakakita. So, I'm just gonna make milk tea bago tayo magkwentuhan. So, very easy lang yung ginagawa ko. Share ko lang. So, it's just, I got black tea lang from Twinings. So, very ano lang. Walang any special na ingredient. Ganun. It's just black tea and then I add sugar and then I just add milk, yun lang. As in, kung anong milk lang yung available na meron kami na binili ko for the kids, yun lang din yung hinahalo ko. Hi guys! Welcome back to another vlog. So in this video, pagkwentuhan natin kung kamusta na ba ang buhay namin after living in the US for 6 months. Hi! Ayun, di ba? May pa-change outfit tayo. Hindi, joke lang. I've already finished recording this vlog actually. So yun yung nasa previous clip ko. Pero I was sick when I recorded that vlog. Tapos akala ko I can power through. So natapos ko yung buong vlog. But now, as in today, while I was editing the vlog, I realized na mukha akong haggard dun sa video. As in, mukha akong mamamatay na girl. Ayan. So, i-redo na lang natin kaysa masaksihan nyo yung pagka-haggard ko nung week na yon. Kasi sobra talaga yung pakiramdam ko. Talagang sama ng pakiramdam ko this past few weeks. But anyway, kwento ko na sa inyo kung kamusta na yung buhay namin here in the US for the past 6 months. Disclaimer lang, itong mga ikukwento ko sa inyo is just how or what we experience as a family here in the US. So I'm not saying na ito rin yung exactly mangyayari sa inyo. So kinikwento ko lang sa inyo, sinishare ko lang sa inyo yung mga experiences and encounters na nangyari sa amin dito. If you are already living here and iba yung mga na-experience nyo from us, ganon, comment down below, share your experiences din para ma-compare ng ibang mga fellow Filipinos natin who are planning to go to the US, ganon. So, wag nyo naman sana akong awayin sa comment section saying na iba yung mga sinasabi ko. So, ayun nga, personal experience lang namin to.
Kung iba yung sa inyo, comment down below, share nyo rin. Ayan, magkwekwentuhan lang tayo dito. So anyway, itong mga ikukwento ko sa inyo is just like our experiences or differences na napansin or nangyari na sa amin dito sa US. So it's not necessarily a comparison video ng life in US and life in the Philippines, ganon. More of like, kikwento ko lang talaga sa inyo yung mga kakaiba na nangyari sa amin dito sa US. Siguro parang masasabi na rin natin na yun yung mga big differences na napansin namin or big changes, ganon. Pwede ring reality versus expectation. Ayun, reality versus expectation. Ayan. So first big change na na-experience namin here in the US is of course the weather. Kasi dumating kami dito ng October and yung season na yun is papasok na ng winter. So isipin nyo, from very hot Philippines, bigla kami dumating dito na nung time na yun hindi pa ganun ka-cold. Pero palamig na siya. As in, for the past 6 months, hindi pa kami nag-electric fan. So, malamig pa yung panahon. So, yun, syempre, yung isa sa mga biggest change na na-experience namin dito sa US. In line with the weather, ayun, dito kami sa Southern California. So, hindi nag-snow dito, but it does drop to a very cold 3 degrees. So, compared sa other states, syempre, yung 3 degrees siguro hindi pa ganong kalamig for them. Pero, syempre, ayun nga, galing nga tayo sa Pilipinas, girl, tapos bigla tayong ilalagay sa 3 degrees, diba? So, malamig na yon for us. So, yun nga, for now, yun pa lang yung coldest weather na na-experience namin dito sa US. And dahil nga malamig yung weather, we also experience drying of our skin, our scalp, our hair, ayan, pati yung mga nail beds namin, super nagka-crack siya, and yung feet namin, yung heels, ganon, super nagka-crack due to drying of the skin nga, kasi nga malamig yung weather. And then of course, since malamig yung weather, hot water yung ginagamit naming panligo. And ayun, so nakakadagdag din yun sa damage ng hair and yung sa scalp. Pati yung kids actually, nag-develop sila ng I'm not sure if it's dandruff or dahil nga dry yung scalp nila, pero ayun, parang nagkaroon ng flakes sa ulo ng kids. Ayun, kaya parang for now, yun yung isa sa biggest struggle din namin while living here in the US, kasi up until now, 6 months na, super dried pa rin yung, like ako, yung sa nail beds ko, ganon, pati yung sa feet. So medyo magastos tayo sa moisturizer dito and make sure na maganda yung skincare. Pero for now, isa sa pinakamahirap na hindi pa namin na susolusyonan is ayun yung dry scalp namin, kasi syempre nag-change din kami ng shampoo dito. So ayun nga, since malamig tapos mainit yung water, malamig yung panahon and then mainit yung water na ginagamit namin dito, tapos nag-change pa nga kami ng mga shampoo and conditioner. Ayun, so naghahanap pa kami ng something na makaka-help na maging healthy ulit yung hair and yung scalp namin. So yun, isa yun sa mga biggest change na na-experience namin dito. Okay, so second biggest change. By the way, tumitingin ako sa baba kasi as usual na dito yung notebook ko. So sinulat ko ulit kung ano yung mga gusto kong sabihin. Pero ayun, anyway, so another big thing or big change na bago for us here in the US is of course the community. So dito sa Southern California, maraming iba't ibang ethnicity of course, but the biggest community I would say is the Mexican community, which is unexpected for us, and I'm not saying it in a bad way, it's just unexpected kasi parang sa lahat ng vlogs na napanood ko, walang kahit isang nagbanggit na malaki yung Mexican community dito sa US. The reason why na nilagay ko siya dito sa list ko ng differences or experiences namin dito sa US is because super laki ng Mexican community dito, lalo na dito sa area namin sa Southern California, to the point wherein na hindi sila required mag-English. So okay lang kahit hindi sila marunong mag-English, they will survive. Kasi nga super laki ng community nila dito. So kahit na hindi sila marunong mag-English, ayun, they are living here permanently. So Spanish lang yung ginagamit nilang language, and that is a struggle for us na hindi marunong mag-Spanish kasi ayun nga, for one thing, hindi ako marunong mag-Spanish o hindi ako makapag-communicate sa mga kapitbahay ko. Ang hirap makipag-make friends, ganon. So buti na lang yung kids ko and yung ibang Mexican kids dito sa area namin, marunong sila mag-English kahit papano. So ayun, at least yung kids ko nakakapag-communicate sila dun sa mga ibang bata. So meron silang friends. Pero for us, kami ng husband ko,
very limited yung kapitbahay namin na marunong mag-English. So kaya medyo nahihirapan kami mag-make friends sa kanila. Pero mababait naman sila. Pag nakakasalubong namin sa labas, ayun, bumabati sila ng good morning, ganon, ng buenos dias, hola, gumagana. So ayun, bumabati na lang din kami. So next up is pay or your salary. So of course, dito sa US, mas mataas yung value ng dollar. So mas mataas din yung kinikita namin dito compared sa Philippines. But of course, as always, kung mas mataas yung kinikita mo, mas malaki yung responsibilities, mas malaki yung cost of living mo, and then mas malaki rin yung tax na binabayaran mo. So dito, included na rin dito sa list ko is yung pagpa-file ng tax. So that's something different kasi sa Philippines, 'di ba, parang pag employed ka na, ang bahala na si HR na mag-file ng mga tax mo. Basta kinakaltas na lang nila sa sahod mo yung tax. So dito, you have to file it yearly. Tapos, ayun, depending sa pagka-compute nila, kung meron kang babayaran or meron kang makukuhang tax refund. But, ayun, hindi ako masyadong magaling dun sa part na yun. So, wag niyo muna akong tanungin. Pero, ayun nga, isa yun sa mga big changes na na-experience namin dito sa US. So, another big change that we experience here in the US is, of course, the lifestyle. So, dito, alam naman nating mga Pilipino that the US is a very independent country. So, pati yung mga tao dito, very independent din sila. So, dahil nga independent yung culture nila, dito sa US, you need to learn how to do things or a lot of things on your own. So, included na rin doon yung driving. So, kung hindi ka marunong mag-drive sa Philippines, tapos pupunta ka dito sa US, I would say na you would really have to learn how to drive dito sa US. Kasi unang-una, you won't be able to go anywhere without your car. Car dito is a necessity. Hindi lang siya para, you know, payabangan or something para lang masabi na may kotse ka. Kailangan mo talaga ng kotse, lalo na yung mga nakatira sa suburbs like us, hindi madaling mag-commute. May mga Uber, may bus, but remember that yung bus dito, meron siyang oras na sinusunod. So kung meron kang kailangan puntahan na appointment na mayroong specific time and yung travel ng bus is hindi nakatapat dun sa specific time mo, it's either you travel earlier or malilate ka or mag-Uber ka, which is more expensive. So ayun, you need to take or you need to know how to drive to bring yourself anywhere else. Another thing that you need to learn is how to fix things sa bahay nyo by yourself. So as you can see sa mga previous vlogs ko, karamihan ng furniture na binili ko is ako lang yung nagbuo, kami lang nung husband ko yung nagbuo. So dito kasi, if magka-hire ka ng handyman to build yung furniture mo for you, ayun, medyo mahal siya. So pwede kayo mag-hire, diba? Pero kung gusto nyo makatipid, ayun, syempre, do it on your own na lang. Pero for us, if yung mga regarding safety ng bahay, like yung sa mga plumbing and electricity, ayan, siguro yung mga part na yon ilalaan ko na lang sa mga professionals. Pero for the small things, like sabihin na natin may butas yung wall, kailangan mong tapalan, ganon, or kailangan mong i-mount yung TV sa wall, yung mga konting light fixtures lang na magpapalit ka lang ng mga bumbilya, yung mga ganon, you have to learn how to do those on your own. So, sisingit ko na rin sa lifestyle is yung shopping. So, ayun, ako syempre mahilig ako mag-shop. So, marami akong pinupuntahan na iba't ibang places dito to check out the stores. And one thing that I realized is, yung mga tinatawag nila dito na mall, parang hindi siya katulad ng SM sa atin na isang malaking building, yung mall, tapos maraming stores, ganon. Although, meron akong napuntahan na ganon, pero parang walang masyadong tao. Alam mo yun, hindi siya kasing crowded ng malls natin sa Philippines. Dito sa area namin, mas marami yung mga type of malls na isang malaking lot lang siya and then maraming stores na magkakatabi. Hindi yung isang building. As in, malaking lot lang sila. Tapos sabihin na natin na may Walmart and then may Ross and then may Hobby Lobby or may Sam's Club, ganun. Tapos magkakatabi sila na small buildings, ganun. Tapos, ayun, something new for me din is since wala nga dito yung SM style na we got it all for you, ganon, if you need to buy different things, you need to go to different store, syempre. So, for example, kailangan mong mamili ngayong araw ng to ng groceries mo, and then a little bit of hardware for your house, and then a little bit of clothes siguro, sabihin na natin. And then you need to buy art supplies din para sa kids mo. So, yung apat na things na kailangan mong bilhin na yon, iba't ibang places din yung pagbibilhan mo. So, meron naman sa Walmart. Masasabi natin na yung Walmart is
medyo parang SM type, pero hindi siya ganun kalaki na, alam mo yun, na maraming choices. So, unlike na pagpupunta ka talaga sa iba't ibang store, like yung for Ace Hardware, ganun, or pag sa mga Ross, or sa Hobby Lobby, kung kailangan mo ng art supplies, mas marami kang choices na makikita doon, ganun. So, ayun, that's, yun yung isa rin sa struggle for me, kasi, ayun nga, parang palipat-lipat ka pag marami kang kailangan bilhin. Ayun, nakakapagod. And then, one thing then that medyo I have a love-hate relationship pagdating sa shopping dito sa US is the discount stores like Ross, Marshalls, TJ Maxx, yung mga ganong store. I like them in a way na discounted talaga yung prices. So, by the way, yung mga nandun sa stores na yon, halo-halo siya ng mga brands. So, it's not all the big name brands like Nike, Adidas, yung mga ganun. May makikita ka rin ng mga ganun. Meron ka din makikita mga medyo luxury brands. Pero there are also a lot of other brands na hindi masyadong kilala sa Philippines, ganun. Pero lahat sila branded and brand new. Ang one thing that I don't like about the discount stores is halo-halo siya. As in, super gulo. Parang itong row na to, puro pabango lang siya. As in, nakapatong lang doon lahat. Alam mo yun? Tapos hindi man lang sila nakastock ng maayos. As in, literal na parang pinatong lang. Ganon. Tapos magulo. So, bahala kang magkalkal kung ano yung gusto mong hanapin na pabango or something. Ganon. Same with clothes. Parang sinabi lang na itong row na to is lahat ng tops. So, lahat ng tops hanapin mo doon. Naka-by size naman siya. Pero, ayun, medyo overwhelming siya for me. Kaya masasabi kong love-hate relationship kasi I like how the store is discounted. Pero, ang hirap maghanap, girl. As in, nahihilo ko pag nasa ganong stores ako. But anyway, ayun. Another thing, dito na isasama ko under shopping is the sales. Kasi dito, pag sinabi nilang sale, as in, sale talaga. So, ayun nga, sa Philippines kasi na-experience ko na pag sinabi nilang sale, tinataasan nila yung original price and then kunwari lalagyan nila ng sale price, ganun. Pero technically hindi naman siya talaga naka-sale, alam mo yun. Pero dito, pag sinabi nilang sale, as in 50% off, 70% off, sale talaga. I've had a lot of things na nabili na namin na kunwari tigwa $100 siya, tapos nag-sale naging $30 na lang, $20. As in, ang sarap mamili pag sale. Yun nga lang kung may pera ka. Pero kung wala kang pera, iwas-iwas na lang tayo sa mga store. Ayun. And then, one thing then that I really like with regards to shopping here is ang daling magpa-refund or mag-return ng item. So, na-experience ko na rin kasi sa Philippines na, kunwari, sa Shopee, kung merong dumating na hindi mo nagustuhan yung product, sabihin natin na hindi faulty yung product, iba lang siya dun sa pinakita, di ba? Syempre sa Shopee to. So pag ganun, usually sa seller ka mismo makikipag-usap na magchat-chat ka sa Shopee na pwedeng ipa-refund, ganun. And most of the time, kung walang damage, wala kang picture, wala kang video, hindi nire-refund nung seller. So bahala ka na dun sa item na hindi mo naman nagustuhan. Pero dito, super easy. Kahit nga daw nagamit mo na yung item, basta within dun sa days, refund days, anong tawag doon? Within dun sa window na pwedeng magpa-refund, ayun, basta maisoli mo siya, 30 days usually eh. So within 30 days, pag naisoli mo siya, nakapagbigay ka ng reason kung bakit ayaw mo, itatanggapin nila, i-refund ka pa rin nila. It's super easy. Tapos, nakailang return na rin ako. Most of the time, dinadrop off ko lang, it's either sa Walmart or sa mga UPS store. Tapos, ayun, may i-email sila sa'yo na barcode. Dadalhin mo lang yung item mo doon like sa UPS and then papakita mo lang yung barcode, sila na bahala mag-pack nun. So, super easy lang and then marirefund na sa'yo kagad yung binayad mo. So, kwento ko na rin pala dito yung na-experience namin na holidays dito sa US. So, dumating kami ng October. So, ang na-experience naming holidays is the Thanksgiving and then yung Halloween, tapos Christmas, New Year, and then Easter. Ayun, syempre in between na rin dun yung mga small holidays lang like the Valentine's, ganun. So out of all the holidays na na-experience namin dito, I would say the biggest one is Halloween. Kasi yun yung na-experience namin na talagang nagde-decorate sila ng bahay, ganun. And then the kids are out trick-or-treating up until nighttime. Tapos super daming tao sa labas ng ang tawag doon, super daming tao sa labas since sa kalye na nagti-trick or treat, ang dami naka-costumes. And then kahit yung mga
hindi nagtitrick or treat yung mga adult, nakadress up din sila, alam mo yun, tas enjoy lang, ganun, ang saya lang. For Christmas and New Year, honestly, I would say na ang lungkot, ang lungkot ng Christmas and New Year dito, para lang siyang ordinary days. Sa amin kasi sa Philippines, parang tradition na doon sa family namin, sa side ng husband ko, na sasalubong ng New Year and then maghahanda, 'di ba, yung meron tayong hinahanda ng mga fruits, yung mga bilog-bilog na fruits, ganun, and then sabay-sabay kakain pagkasalubong ng New Year, yung ganun. Tapos magpapa-fireworks, magpapaputok, ganun. So dito, meron namang fireworks, pero super konti lang. As in, dito sa balcony namin, pag tumingin ka sa skies, hindi mo makikita yung fireworks. Alam mo, maririnig mo lang sila from afar, pero as in, wala kang makikita na fireworks. Sa Philippines kasi, di ba, lumabas ka lang ng kalye, as in, super dami na Pyrolympics na doon pag New Year. So, ayun. Tapos dito, super short lang yung time na nag-fireworks, parang mga 10 minutes lang, ganun. So, ayun, doon medyo na-sad yung mga anak ko kasi, ayun nga, nasanay na sila na masaya ang ingay pag New Year. So, pagdating dito, ayun, nagtatanong sila na bakit hindi daw kami nagse-celebrate ng New Year kasi wala silang torotot, hindi sila nagme-make noise, hindi kami nagpapatugtog, hindi kami nagpa-fireworks, gano'n. So, ang hirap i-explain, pero ayun, sinabi ko na lang talaga na iba yung culture dito, iba yung buhay dito, ayun. So, nakakalungkot lang. Pero I know na yung July 4th yata yung parang malaking celebration nila dito. So, syempre hindi pa namin yun na-experience, pero hopefully maging maganda yung event na yun for us. So, overall, yun pa lang yung mga naiisip ko for now na biggest change or mga napapansin namin dito sa US. So, after 6 months of living here in the US, masasabi ko ba na happy ba ako? Na reach ko na ba yung greener pasture? Ayun. Kung titignan ko yung big picture, I would not say na greener pasture na nga talaga or quality of life or good quality of life na yung na-experience namin. Kasi for now, we are still struggling with a lot of things with regards to our move here in the US. Hindi naman super struggle na nakakaiyak, gusto ko na umuwi ng Pilipinas, pero it's the same thing that you will experience kahit saan ka lumipat. Like kahit nga sa probinsya lang tas lumipat ka ng Maynila, alam mo yun, meron at meron ka pa rin struggle na ma-experience. Ayun. So, in small ways, oo, nararamdaman ko yung better quality of life kasi masasabi ko na yung ibang things na medyo expensive or luxury for us in the Philippines, madali ko lang nabibili dito. Not because mayaman kami or anything. Pero in general, kung titignan natin yung big picture, hindi ko masasabi na wow, oo, ang ganda ng buhay dito sa US. Pero kasi nga, pareho lang eh. Magtatrabaho ka lang din naman. Kikita ka, yung kikitain mo, mapupunta lang din sa bills, mapupunta lang din sa pamilya. Pero, ayun, hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin, pero ang point ko lang naman talaga is, for now, hindi ko pa na masasabi na, oo, ang sarap ng buhay dito sa US. Don't get me wrong I mean, happy pa rin naman kami dito as a family sa US. Hindi pa kami homesick, thank God. But, ayun, siguro depende rin naman sa mindset mo pagpupunta ka sa ibang bansa kung paano yung magiging takbo ng buhay mo. So, kung medyo malungkot ka na wala kang friends, ganun, at magmumukmuk ka na lang, eh, wala talaga mangyayari sa buhay mo. Pero ayun, kami rin naman up until na wala pa kami masyadong friends dito. Kung sino lang yung mga co-work namin na Pinoy, sila lang din naman yung nakakausap namin. And since wala nga kami sasakyan, hindi pa kami nakakalabas-labas, pero we're still enjoying. Parang yung mga small things na lang, ayun, mag-focus na lang tayo sa mga good things, ayun. Anyway, ayun nga, ayun lang naman yung napakahabang kwento ko about our life here in the US. If you're already living here in the US, comment down below din kung ano yung mga things na you would say na big changes sa buhay nyo or things that you did not expect na pag-move nyo dito sa US. And if you are a Filipino planning to move in the US, comment nyo rin kung ano sa tingin nyo yung mga bagay na unexpected or mga bagay na ina-expect nyo pagdating nyo dito sa US. But anyway, I'm gonna end the vlog right here. If you have other questions or concerns, kwentuhan tayo sa comment section and I'll see you on the next vlog. Bye!
Hindi ako mapakali. I got new curtains. So, thank you Amazon Prime for the overnight delivery. Hopefully, this is much better.